Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Bumalik na nga si Pedro sa Honor High School at napag-alaman nila na ang lahat na D-rank hunter ay maaaring matanggal kapag hindi sila masasama sa top 100 sa paparating na pagsubok. Nagtataka ang magkapatid na Doggo kung bakit tila kalmado pa rin si Kim Sun-go. Ito ay dahil alam na niyang mangyayari ito at napaghandaan na niya. At para makasurvive ang magkapatid na Doggo at si Yuna, ay may tinawagan si Sun-go na tutulong sa kanila. Dumating na nga taong ito. Walang iba kung hindi si Kageo o ang kilala bilang bagong disciple Simon ng Glory. Tinanong niya kung sila na daw ba ang mga batang sasanayin niya. Hindi naman makapaniwala ang magkapatid na nandito siya. Sinabihan nila si Yuna na huwag tumingin sa mga mata nito. Sa isip nila ay ano na kaya ang mangyayari sa kanila. Sinabi ni Hang Doggo na siya ang parang oso na tao sa cruise ship. Paano daw siya nakarating dito? Nagtataka si Yuna at tinanong kung kilala daw ba nila ang tao na ito. Sinabi ng magkapatid kilala nila ito at napakalakas daw niya. Nagtataka daw sila bakit ang katulad niya ay nandito sa isang mababang lugar tulad ng Honor High School. Ilang araw pala ang nakalipas, matapos kamprontahin ni Kageo si Raphael at ang ibang mga disciple ay bumalik siya sa tagong lugar ni G1. Galit na galit si G1 dahil matapos daw niyang umalis ay basta-basta lang itong bumabalik. Parang wala na siyang kilala na mas baliw pa sa kanya. Tatakbo tapos babalik, parang bahay niya lang daw ito. Lahat ng ito ay sinasabi ni G1 habang nagtatago sa likod ni Pedro. Sinabi ni Pedro kay G1 na lumabas muna ito sa kwarto at mag-uusap sila ni Kageo. Sinabi ni G1 na maswerte daw si Kageo. Lalabas daw siya hindi dahil takot siya. Lalabas daw siya para makasurvive si Kageo. Sinarado na ni Pedro ang pinto at tumahimik din sa wakas ang kwarto. Ngayong dalawa na lang daw sila, sabihin daw niya bakit siya bumalik dito. Hindi muna nakasagot si Kageo sa tanong ni Pedro, pero biglang sinabi ni Kageo na sa unang pagkakataon simula nang maging parte siya ng Glory, ngayon lang siya nakakita at nakaharap ng napakalakas katulad ni Sun-go. Sino nga ba siya? Ano ang tunay niyang pagkatao? Tinanong siya ni Pedro kung maniniwala daw ba siya kapag sasabihin niya ang totoo. Ayon kay Kageo, matapos niyang makarating dito, tila wala ng bagay na hindi niya kayang paniwalaan. Kahit sabihin pa daw ni Kim Sun-go na siya si Pedro, paniniwalaan niya ito. Biglang sinabi ni Sun-go na siya nga si Pedro. Ganoon daw ba tanong ni Kageo? Makalipas ang ilang sandali ay doon palang nag-react si Kageo. Imposible daw ito. Si Pedro daw ay isang matanda na at may sakit. Akala daw ba niya ay maniniwala siya kapag sinabi niya ang totoo, pagtataka ni Pedro sa kanya. Pero kakaiba daw ito ayon kay Kageo. Sobrang kakaiba. Ano ang kakaiba daw dito tanong ni Pedro. Pero biglang napatigil si Kageo. Napaisip siya sa mga nangyayari at ang laban nila ni Sun-go sa barko. Kung pagbabasehan daw ang kakayahan ni Sun-go sa pakikipaglaban, hindi pa daw siya nakakakita ng ganitong klaseng estilo. Lahat ng mga ito ay extraordinary. Lahat ng kanyang mga kakayahan ay kakaiba. Pero kahit pa daw totoo ang sinasabi niya na siya si Pedro o hindi, hindi na ito mahalaga. Sinabi ni Pedro na kung wala naman daw siyang mahalagang sasabihin pa ay wala na silang kailangan pag-usapan. Pero biglang sinabi ni Kageo na bumalik siya para sa isang dahilan. Kinumprante niya si Raphael pero napagtanto niya na sa kasalukuyan niyang kalagayan at lakas, ay hindi siya mananalo. Hindi siya natutong makipaglaban mula kaninuman. Marami ang hindi kapani-paniwala na mga bagay na nangyayari ngayon. Pero isa lang ang sigurado siya. Si Kim Sun-go ay mas malakas kaysa sa kanya. Kaya gusto daw niya na gawin siyang malakas ni Kim Sun-go. Kaya sana daw ay tanggapin siya ni Kim Sun-go. Sana daw ay tanggapin niya ang kanyang pakiusap. Lumuhad si Kageo sa harap ni Sun-go. Gusto niyang ipaghigantay si Yuka. Kaya sana daw, pakiusap niya, na gawin siyang isang malakas na tao ni Sun-go. Nakikiusap siya, at biglang tinawag niya si Sun-go na kanyang master. Anong master daw ang pinagsasabi niya? Huwag daw siyang magsalita ng kalokohan at tumayo na. Hindi daw siya tatayo hanggang hindi siya tinatanggap ni Sun-go. Pero tiningnan lang siya ni Sun-go at biglang sinabi na hindi daw niya pinapaluhod ang kanyang mga disciple. Nagulat at hindi makapaniwala si Kageo sa narinig mula sa isang bata na si Sun-go. Tamang-tama daw ang pagdating niya dahil may ipapagawa siya sa kanya.
Sinabi ni Kageo na kahit anong misyon pa ito ay gagawin niya ang kanyang makakaya. Balik sa kasalukuyan, ito daw pala ang misyon na ipapagawa ni Sungo sa kanya. Ang sanayi ng mga bata. Si Hang Do-go na rank 333, si Jae Do-go na rank 334, at si Yuna na rank 335. Sinabi ni Kageo na mukhang hindi sila makakasama sa rank 100. Bakit naman daw, tanong ni Yuna. Ayon kay Kageo ay sa lagay nila, mukhang matatanggal sila kaagad sa simula pa lang ng pagsubok. Biglang nagalit si Yuna at akmang susugurin pa si Kageo pero pinigilan siya ng magkapatid. Sinasabi ni Yuna na ang lakas ng loob niya, ano daw ba ang rank niya sa Glory? Binulungan siya ng magkapatid na huwag gumawa ng gulo, mamamatay sila. Habang nagkakagulo ang mga bata ay napangiti na lang si Pedro habang nanunood sa kanila. Lumapit si Sungo kay Kageo at may binulong ito. Hindi daw niya pwedeng sanayin ang mga batang ito ng personal kaya ipagkakataiwala niya kay Kageo ang pagsasanay nila at tulungan daw niya itong maka-survive sa paparating na pagsubok. Gagawin daw niya ito nang nakataya ang buhay niya. Na-excite naman ang magkapatid at si Yuna naman ay galit pa rin at tinanong kung anong training ang ipapagawa niya sa kanila. Nalampasan na daw nila ang napakahirap na mga training. Kaya sigurado silang malalampasan nila ito. Sinabi ni Kageo na training na katulad ng pinagdaanan niya. Pero walang espesyal daw dito. Makalipas ang ilang araw ay makikita na umaakyat sa isang matirik na bundok ang mga bata. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong. Hindi na daw ito training. Dahil kapag nahulog ka dito, ay siguradong kamatayan ang kahihinat na nila. Sinigawan sila ni Kageo na ang isang tao ay hindi lalakas kung hindi sila haharap sa tunay na kamatayan. Sinagot siya ng mga bata ni hindi na ito paghaharap sa kamatayan kung hindi totoong kamatayan na. Mas mabuti pang balikan na lang daw nila ang malaimpyernong training nila kumpara dito. Sa Glory Club headquarters naman kung nasaan si Raphael at Thaddeus ay nag-uusap. Sinabi ni Raphael na mayroong pagkakapareho ang mga kaso na nangyari sa Glory Hospital at ang nangyari sa Dehe Group. Ano daw ito, tanong ni Thaddeus. Kung nasaan daw may mga killer mula sa Glory, ay mayroong bakas ni Pedro. Ang galaw ng killer na mula sa Glory na ito, ay magagawa niya lang kung may tumutulong sa kanya o mula sa insider ang may alam. Kahit si Pedro ay hindi malalaman dapat ang mga impormasyon nito. Paano kung ibahin nila ang pag-iisip nila? Paano daw kung si Pedro ay nasa loob na pala ng Glory at nagtatrabaho sa likod ng pagiging killer? Hindi, imposible daw ito. Si Pedro daw ay palaging nasa itaas at pinakamalakas. Hindi maaari na hindi nila ito makikilala. Napatigil si Raphael sa pagsasalita. Bakit daw hindi niya agad ito naisip? Hindi daw kayang magtrabaho ni Pedro ng hayagan. Ano daw ang ibig niyang sabihin, tanong ni Thaddeus. Paano daw kung wala sa itaas si Pedro? Paano daw kung nasa kagubatan siya? Halimbawa na lang daw, ang pinakamaraming miyembro as lahat, ang D-rank assassins. Pero ayon kay Thaddeus, gaya nga ng sinasabi ni Raphael, hindi maaari na hindi siya makikilala. Pero sagot ni Raphael, si Pedro daw ay palaging ginagawa ang mga irrational na mga bagay. Kailangan daw nilang pagsuspetsahan ang lahat ng mga bagay. Magaling daw si Alipid sa bagay na ito. Ang pagde-disguise. Ang problema ay kung paano daw nila siya mahahanap. Biglang nakaisip si Thaddeus ng isang paraan. Isang napaka-interesanteng paraan. Sa kabilang dako naman, nag-uusap si Jiwan at Pedro. Binabalaan niya si Pedro na isa daw patibong ang lahat ng ito. Ang pagtanggal sa D-rank killers at pagpapanatili sa mga mas mababa, kailanman ay hindi pa ito ginagawa ng Glory. Mukhang naaamoy na daw nila ang bakas ni Pedro. Maraming kaduda-duda kaya mas mabuting huwag na daw siyang pumunta. Kahit siya ay hindi rin pupunta. Pero alam ni Jiwan na pupunta pa rin daw si Pedro dito. Ayon kay Pedro, kung hindi siya pupunta, mas lalong magdududa sila sa kanya kaya kailangan niya pumunta. Sinabi din ni Kageo na sasamahan niya si Pedro pero sinabi ni Pedro na hindi daw maaari dahil makikilala nila si Kageo. Pero sinabi ni Kageo na baka matakpan naman ito kapag magsuot siya ng sombrero. Sinabi ni Jiwan na isang tanga at isang hanggal, kaguluhan lang daw talaga ito. Nainis naman si Kageo dahil tinawag daw ni Jiwan si Pedro na hanggal. Naging seryoso naman si Jiwan at sinabi kay Pedro na wala silang impormasyon sa lugar na yon. Hindi nila malalaman ang mga patibong na hinanda ni Raphael sa kanila. Pero sinabi ni Pedro na mayroong paraan.
Ano daw ito? Puntahan at tingnan. Mas lalong nainis si G1 sa sagot ni Pedro. Makaraan ng isang linggo ay pumunta na nga sila sa New Glory Headquarters Sanctuary and Death Island. Napansin kaagad ni Pedro na ang lugar kung saan sila tinipon ay isla na walang may nakatira. At ang lahat ng nagtitipon dito ay inaasahan nga niya. Sinabi ni Yuna na lahat ng D-rank assassins ay nagtipon sa lugar na ito. Milagro daw na makita ang mga assassins na ito. Dahil sa katangian ng trabaho nila, walang pagkakataon na magkita-kita sila. Pero ano daw ang dahilan para tipunin ng lahat ng mga assassin na ito? Pagsasanay ba? Biglang naglumapasay naman ang magkapatid nang marinig ang salitang pagsasanay. Dumaan na daw sila sa malaimpyernong training at hinarap ang kamatayan. Anong training pa daw ang gagawin nila? Hindi na nila kaya, hindi na alam ni Yuna ang gagawin sa magkapatid na ito. Walang ano-ano'y biglang may nagsalita na at tinawag ang atensyon ng lahat na D-ranks. Siya si Colema, ang event manager. Maligayang pagdating daw sa Death Island. Ito daw ay para pagandahin pa ang imahe ng kumpanya kaya inorganisa ito ng Glory. Hinahangad daw nila na sana ay magtagal sila hanggang sa makakaya nila at magbigay ng dangal sa Glory. Nag-uusap na ang mga D-ranks kung ano ang kailangan nilang gawin. Simple lang daw ang pagsubok na gagawin nila. Mayroon lamang silang 48 oras. Ang misyon ay simple lang at ito ay makasurvive sila sa oras na ito. Ano daw ang pagsubok na ito? Mukhang napakadali naman daw. Mukhang pumunta lang sila dito para maglaro. Tumawa lang ang ibang mga D-ranks. Pero sinabi ni Colema na hindi ito isang laro. Simula ngayon ay malaya silang maglalaban bilang mga assassin. Ang mananalo sa labanan ay kukunin ang certificate ng natalo. Pagkatapos ng pagsubok, ang pagbabasehan ng kanilang rank ay depend sa nakuha nilang certificate. At ang makakapasok sa top 100 ay ang makakapasa sa pagsubok. Maaaring labanan ng harapan ng kapwa assassin. Maaari ka ring magtago, pwede ring nakawin ng certificate. Ang paraan para makatipon ng certificate ay malaya at walang limitasyon. Magkita-kita daw silang muli pagkatapos ng 48 oras. Kailangan nilang isuko ang kanilang personal na mga gamit at gagamitin daw nila ang ibibigay ng Glory sa kanila. Nagbihis na nga sila at magsisimula sa loob ng 30 minuto. Nagagandahan naman si Yuna sa kanyang suot. Ang rank daw sa kanilang mga damit ay parang naglalaro sila. Sa isip ni Pedro ay mukhang pinaghandaan talaga ito ng Glory. Pero nagdulot naman ito ng mga seryosong problema para sa kanila. Isa na dito ang mga rank sa kanilang damit at pinapakita ito ng hayagan. Siguradong magdudulot ito ng kaguluhan. Hindi napansin naman ng mga doggo ang taong nakasuot ng mask. Ang isa naman ay isang payaso. Merong ding isang magandang binibini. Pero mukhang hindi daw bagay sa kanya ang pagiging assassin. Siya si Joely, D-class rank 222. At bakit daw ang isang matandang yon ay nasa D-rank pa rin? Si Pedro daw sa ganyang edad ay isang disciple na. Kailangan na talaga nilang makaalis sa D-rank. Napansin ni Pedro na puno ng CCTV ang buong isla. Sigurado siyang inoobserbahan sila ng mabuti. Hindi siya dapat gumawa ng mga kahinala-hinala. Hindi daw sila sigurado kung tunay nga siyang D-rank kaya susubukan nilang alamin kung nandito si Pedro. Kailangan niyang itago ang kanyang lakas at magpanggap na tunay na isang rank 336. Mas mahirap ito sa inaasahan niya. Sana ay walang variable simula ngayon. Bigla namang may kaguluhan na nangyayari sa hindi kalayuan. May isang D-rank na sinasabing magsasagawa lang daw siya ng panandaliang inspection. Sa isip ni Pedro ay sino na naman ang taong ito? Walang iba kung hindi si Thaddeus. Nagpapanggap bilang isang rank 330 codename Butterfly. May importanteng bagay lang daw siyang kailangan tingnan. Nagtataka naman ang iba dahil bakit pinagmamalaki pa daw niya ang pagiging rank 330. Parang ginagawa niya ang sarili na target ng iba. Sinubukang tingnan ni Thaddeus ang matanda kung siya daw ba si Pedro. Ano daw ang ginagawa niya at hinahanap si Pedro dito? Hindi daw niya kayang isa-isahin ang 335 na mga tao kaya nakaisip siya ng isang magandang ideya. Bilasan daw nila ito. Sa isip ni Pedro na ang lalaking ito ay ang variable sa pagsubok na ito. Tingnan daw nila kung ano ang susunod na gagawin niya. Itaas daw ang kamay nila. Itaas nila ito at sabihin na sila si Pedro. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tapusin na daw kaya nila ang lalaking ito.
Pero hindi inaasahan ni Thad Eos na may isang D-rank na nagtaas ng kamay. Walang iba kung hindi si Kim Sun-go. Sinabi ni Kim Sun-go sa kanya na mukhang interesante daw si Butterfly. Ano kaya ang pinaplano ni Pedro at bakit hayagan siyang nagtaas ng kamay? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!